Never, hindi namin napag-usapan yun. Hindi namin napag-usapan. Ang pag-usapan lang namin is yung kung gusto kong magbago ang leadership ng Senado, kailangan ko sumipot dahil ako yung pang-13th booth. Naruhi ko, kapila ko is not an appeal for a violent action. Kapila ko sa kanila ay peaceful action. Ipakita nila na kaming mga PNPers, kaming mga sundalo, kaming mga pulis, kaming mga members ng uniform personnel na uniform agencies ay ayaw magpasakop sa diliwan. Gusto namin na manatili ang ating soberenya na hindi tayo didiktahan ng mga dayuhan. Kaya nga, kinanta ko pa kanina yung famous line sa aming PFA hymn. Yung when bells for us are rung, and our last stops is sung, the generation see our country free. O, yan po ang nasa puso naming lahat na ayaw namin magpasakop sa mga dayuhan. So, inag-apila ko sa kanila na suportahan nila ako. Kanya, pumunta siya. Pero, the fact remains that hindi siya in any way dapat involved sa operation. Hindi naman siya naka-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC, hindi siya membro ng NBI o ng Law Enforcement Agency. Bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yun lang ang tanong ko. Pero yung magpunta niya doon dahil doon sa hamon ko na, sige, punta ka dito, gusto magpusa sa akin, I give it to him. I give it to him. Magaling siya, at pumunta rin siya. Ang pagmamahal sa bansa ay hindi naman yung pamulitika. Kaming lahat ay dumaan sa training, dumaan sa serbisyo para protektahan ang ating bansang Pilipinas. Marami sa amin ang namatay sa pagdidipinsa ng ating bayan. So walang politikahan dyan. Kahit na yung ordinaryong tricycle driver na nagmaman sa ating bansa ay ayaw isuko ang ating soberenya. So what's political about that? Yes, magandang umaga sa iyo. Para lang makarating dito ka Senado, sasakay ako. Sumakay ako ng baruto na magbugsay ako. Para lang makarating dito, gagawin ko yun. There's nothing illegal about that. Yeah. Hindi ko alam kung kailan ba yun. Kita ko hindi magpumiglas na hinawakan nila ako. That's basic human instinct yan. Self-preservation. Nagpakilala, sir, hindi ako, inaharang nila ako, hinawakan yung braso ko, di nagpumiglas ako.
kailangan papahuli ako. Yes, yes, problema nakita. Nandiyan ang mga kandidatang gusto niya. Kahit anong notice niya, makita pa nila. Wala akong personal na kausap. Yung media lang, nag-apila ako sa kanya, na sana, kung diktahan niya ako bilang Pilipino, siya bilang Presidente ng Pilipinas, ang naman dati na primordial duty at ang gobyerno ng Pilipinas to serve and protect its citizens. So ako bilang Filipino citizen, ay yung nag-iinasuta sa ating gobyerno. Dahil hindi naman pwede humigil na gobyerno ng China, gobyerno ng Russia. Sa ating gobyerno ng Pilipinas, kahit na mga may magkalaban sa politika, at the end of the day, kami ay parehong Pilipino. Grabe naman yung karubayan nito. Kagustuhan ko magpapagila dito. Kagustuhan, i-base na ako. May sitwasyon tayo na binigyan kayo ng protective custody ng Senado. Pabilitan tayong tumira dito. Hindi naman sila kasi, pagpapasya namin sa samantala tayo. Never in my life na mapagsamantala ako ng klaseng tao. Hindi po ako samantala. Una sa totoo lang, ginagala po ako ng anong gano'n na pasan sa mga petition namin sa Supreme Court. May malabas na decision doon. Paano ba decision doon? Ito, nakapwesto dito. Mga camera daw. Yes, kanina. So, opisina ako yung sabi ng gado ko na tinagap na niya ng letter ng CBI na itinag siya yung CNDG na nire-record nila yung sabihin. Salamat naman. Hindi naman ako mag-ahit at yan na gusto nila ako na Senado. Salamat ka sa CNDG. Nire-record nila. Yes. Yes. September sila na ako. Hindi lang sila talaga. Bigyan rin naman nila ng kunting panahon to avail of all the legal remedies sa aglampon na program. Hindi kailan kung gusto nila natatamit. Yung mga kakampi nila, Trillanes, na Dilema, ay nag-avail ng protective custody while facing warrant at aming local
kung sila sa kanila. Tapos, kaso, maharap ng warrant, not from a competent Philippine court, outside ng Philippines. Ayaw nila kung mag-issue the same privilege of Philippine court. But yun, selective yun. Ang kadalian ng kakampi lang. Ang hindi kakampi, bawal na rin yun. Maraming salamat, Kuni. At traffic. Senator. Dali. Wait, tanggalin lang namin, no? Baba. Ay, hindi tayo makaka-start. Excuse me. Baba. Okay. Grabe. Al Jazeera po sila. Unang tanong po, the DOJ said that you can be surrendered to an international court given that you have a warrant. So the DOJ is already saying that na pwede kayong isurrender. Sir, under RA 9851 per go. Well, may kanya-kanya tayong opinion dyan. May kanya, nagkaklas yung opinion yan. Yan lang amin namang basihan. Kung ako ay inaresto nila via Rome Statute, yung Rome Statute na yan, nagsasabi naman, mayroong provision doon na ang warrant nila na manggagaling sa kanila ay dapat dadaan pa sa local court. Oh. But what can you say na DOJ mismo ang nagsasabing pwede kayong isurrender, sir? So may fear of arrest pa rin tayo until now. Depende sa kanila. Depende sa kanila yan. As I have said, kahit anong gagawin mong rason dito, kung talagang determinado sila, ginawa nila kay Pangulong Duterte yan, di ba? Oh. What happens now? What happens now if they are determined, sir? What will you do? Magpaparesto kayo? Let's cross the bridge when we get there. Hintayin lang natin. Sir, sabi po na question, sorry. Kanina. Dalawang beses mo po kinanta yung PMA hymn na, no? And parang may message. Ang question is, what is the message you're trying to tell the security forces? Bakit niyo po ginagawa yun considering court reclassification? And considering na wala namang kinalaman yung AFP sa case nitong pag-serve ng warrant, ano po yung critical doon sa messaging niyo? The issue there is not about political, is not about kung ano-ano man. Ang issue dyan is yung pag-maintain ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng mga dayuhan. Dahil yan, marami sa amin nagpapakamatay dyan sa soberenya. Okay. Kahit sinong Pilipino pwede magpakamatay pag tayo pinapakialaman ng mga banyaga. Kaya ang apela ko sa aking mga kabaro, sa aking mga kabalyer sa PMA, remember our song, yung PMA hymn namin, when bells for us are rung and our last stops is sung. Let generations see our country free. Yan yung parang hinihiwa yung puso namin pag kinakanta namin yung linya na yan eh. Kaya reminder ko yun sa kanila. Reminder ko sa kanila na sana I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support para naman makita ng mga gobyerno natin, kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo, na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apela sa aking mga kabaro, sa mga sundalo, mga kapulisan, who are placed in the same boat. Kasi sa akin, I've been very faithful in carrying out my service to the Filipino people, for this country, for my whole life. Tapos ngayon, itong sasapitin sa akin, posibleng mangyari rin yan sa kanila. What does a peaceful support look like? What does a peaceful support look like? Sentiments. Being a cavalier, pakita lang sentimento na ayaw nilang pakialaman tayo ng mga dayuhan. Tayo Pilipino,
Kung gusto man nila akong bitayin, gusto nila akong ilansang sa cross, dito, sa ating Philippine courts, wag doon sa mga dayuhan. Si Jose Rizal ay nagpakamatay. Ayaw nila sa Diyos. Ating mga hero ay nagpakamatay dahil ayaw nilang masasakop sa mga dayuhan. Pero you're not calling na hindi, but you're not calling na maging unloyal yung mga sundalo sa Marcos administration. No. We belong to one country. We serve under one constitution. Ganun lang naman. Nakasabi siya sa konstitusyon na pangalagaan ng gobyerno yung welfare, yung serve and protect the Filipino citizens. Yun lang naman ang Then why ask for support of sa mga PMAers instead of just facing daw po itong ICC proceedings legal? Bakit daw po kailangan pang mag-assist? Yung nga, kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such warrant of arrest dahil hindi tayo membro. Pero, At ang klaro dyan, lahat ito ay politika. Senator, Saan ito nagsimula? Politika ito. Senator, you had a long, illustrious career as an enforcer, no? Yes. Specifically during the time of President former PRD Duterte. If you have Hindi any lang. regret, Hindi pa. Opo, Hindi pa. plus yung Doon pa. People's Army. Pero ito, superior doon kay President Duterte, any regrets on anything you did enforced when you were PNP chief? Well, napag-isipan ko rin yun, no? But Opo. totally, I am not taking that In what my personal and official stand. Pero minsan-minsan rin, papasok sa isip ko, parang nagsisisi ata ako. Bakit ako nagpaka-loyal sa aking serbisyo na marami naman diyang ibang mga pulis na nag-retire na paising-easy lang, hindi siniseryoso ang trabaho. Ngayon, enjoying sila after retirement. Ako na nagtrabaho ng gusto since day one of my career. Nung aking first day na aking Philippine Constabulary years, pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko doon sa Davao area, gira kagad hinaharap ko all throughout hanggang wala pa akong opisina ng assignment, puro ako field assignment noon pa. Do you Kaya nagsisisi minsan ako. Sa drug war do you also. regret enforcing the drug war? No. Why do I regret? Makita mo yung masaya, yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat, sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libreng-libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga puser na naggugulo sa amin. Salamat talaga, sir. Hindi ka masaya dyan? But enforcing that led you to this. Merong absis. Nakonbikto nga yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos, di ba? Konbiktado. those lapses, sir? Ha? Do you regret those lapses? Sayang sana. But no war is perfect. Hindi mo maperfecto yung war. Kaya merong mangyayaring hindi talaga maganda. But enforcing the drug war led you to this, na Yes. posible kayong maaresto, Yes. sir. Your thoughts on it? Na in-enforce nyo, tuloy ngayon, pwede kayong maaresto. Well, andyan na tayo. Hindi naman ako yung yung an officer for good times only. I am an officer for good times and bad times. So, if this is bad times, maybe, ano magawa? Basta importante, nagawa ko yung aking tungkulin, na implement ko yung war on drugs at maraming nasisiyahan dahil nawala ang problema sa droga. Hindi naman totally nawala, pero malaking ibinaba ng problema ng droga. You are a Duterte ally through and through. Pero you're asking PBBM na protektahan kayo. So are you willing to cut a deal with the government just for your freedom? Ang pagbibigay ba ng serbisyo sa kanyang citizen ay nangangailangan ng deal? Kailangan bang deal kung ako isang Pilipino, humingi ng tulong sa ating presidente na huwag niyo akong dalhin dyan dahil buhay ang ating mga korte. Kung gusto niyo akong litisin niyo ko dito. Yan lang ang pakiusap ko eh. Kailangan pa bang deal yan? But how do you suppose the president will grant you that favor, knowing that you're a Duterte ally, sir? Ay, regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino.
siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas, kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno, regardless kung magkalaban kami sa politika, Sir, nilinaw po ni Senator Lacson na yung resolution nila urges you to voluntarily surrender pero to also seek judicial relief. So hindi lang surrender pero yung meron kayong legal remedies. So anong reaction niyo lang doon, sir? salamat. Salamat kung gano'n yung ibig na sabihin. Dahil hindi ko pa nabasa. Ang sinabi lang doon, surrender. Kaya, reaction ko doon, huwag kayong masyadong atat na atat. Hintayin lang ninyo. Kaya, i-avail ko muna yung lahat ng legal remedies na pwede kong i-avail. Grabe naman kayo. Pinapaalis nyo kagad ako dito sa Senado. Sir, Sir, what if the SC did not favor you in your petition? Would you honor the SC's decision? Sabi ko nga, win or loss, pag Supreme Court na nagsabi, wala tayong magawa. Sundin natin yan. Anong sinabi ng Supreme Court? Sir, after your appeal kahapon kay Pangulo, did you reach out to Malacanang in any way to seek audience with him, sir? Wala akong kaibigan dyan sa Malacanang. Okay. So through the media lang kayo nag-a-appeal? To the media lang. O, pero kung makita ko sana si President Marcos sa palakad-lakad, lapitan ko sana, kakalabitin ko, sir. Pwede pang huwag mo ako dalhin sa ICC. Dahil hindi naman ako barumbadong pulis, sir. Ay, matino naman ako na pulis. Bakit nyo ako ipakulong doon sa ibang bayan, ibang bansa? Magre-request ba kayo na makausap personally si PBBM? Seek audience. I don't know if it's possible, no? Kung pagbigyan ba nila tayo. But right now, no. Wala namang hindi naman masama yung magpakumbaba ka at makiusap dahil nasa sitwasyon ka na ganito, nasasadla ka sa ganitong situation. So it doesn't make you a lesser person kung makiusap ka sa mga otoridad. But are you making that appeal now, sir, to seek audience with the President? Through the media, sir. To the media, Na makausap siya. makakayaman, parating na lang nyo sa kanya na yung aking appeal na ganun. Sabihin ninyo, sumisip-sip naman tayo sa kanya. At ang akin lang talaga is Presidente, sana tingnan niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. At kasama na dyan yung kapakanan ko. Dahil hindi naman ako barumbadong pulis. Sabi ko nga, matino ako na pulis, nag-serbisyo ng tapat sa ating bansa. Tapos ganituhin niyo ako ngayon. Sir, Kung kasuhan niyo ako dito sa local courts. I'm willing to be hung dito sa ating bansa. Basta sa ating bansa lang. Sa dayuhan. Sir, sabi po ni Yusek Claire ay ibibigay naman sa inyo, i-afford sa inyo lahat ng rights na meron yung mga akusado. Is that reassuring for you, sir? Salamat. Sabi mo kay Auntie Claire. Salamat daw, ma'am. Sabi ni Senator Bato na ganun ang stand ng Malacanang. So, Sure. Assured na kayo doon sa ganong statement or nakukulangan ba kayo? What are your thoughts on that? kung gusto mo nang hindi kulang, yung assurance talaga na huwag nila akong dalhin sa dahig. Yun ang magandang assurance. Pero yung sapat na sa akin yun, yung let the rule of law take its course. Kasi naman kaysa naman gagawin lang kagaya na ginawa nila kay President Duterte na diretso na lang, hindi na kapag-avail ng mga legal remedies, diretso na lang binyahe. So kung ganoon ang sinasabi lang, salamat. Sir, pinaka-appear kayo sa CIDG bukas? Pupunta kayo? Pinaka-appear kayo bukas, sir? Nagpadala ang CIDG ng kuan ngayon ng letter na recalling their subpoena. Bakit daw? So salamat CIDG, thank you. Ano? Naawa kayo sa akin na magbabiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. Bakit po, sir? Bakit daw? Ha? Bakit daw winidraw? I don't know, basta winidraw lang daw nila. Salamat, thank you. CIDG, General Murico, thank you. Sir, linawin ko lang, kanina sa Balitang Hali, sabi ni Cayetano, sumakay kayo sa van, papunta dito sa Senate. Sinong Cayetano yun, sir? SP? Alan Cayetano naman ang kausap ko, wala mo ko ibang kausap na Cayetano. So, he instructed you na sumakay kayo dun sa van niya? Van po niya yun, sir. Oh, ay, hindi ko alam kung ban niya yun, narintahan o kaninong ban yun. Basta yun sabi sakay ko diyan sa ban. Hindi ko alam kung rental na ban yun. And that van brought you to the Senate no Yes. Monday? Yes. Pending sa court decision, dito muna kayo sa Senate. Ha? Pending sa court decision, dito muna kayo sa Senate. Oo, kasi under protective custody man ako dito niya. Tapos, hindi ko kagustuhan ito ha, kasi sabihin naman ninyo na sinasayang ko yung aircon ng Senado.
May bahay man ako. Protektado pa ba kayo, sir, even after the session, after the break? Sir, kasi magbe-break na by June 5 eh. Kasi ang sabi po, Protektado pa ba kayo? Well, From arrest. well, Congress is in session. Diba? Yes. Well, kailan ba mag-adjourn ang June session? 4, sir. Ha? June 4, June 5 June- naka-recess na, sir. CDA. Yun, hanggang dyan lang. after that, anong plano mo, sir? Ha? After that, sir, na mag-lapse yung period ng supposed protective custody, anong plano? Or will you Wala akong plano. I leave it up to God. So Si from Lord na lang bahala. Si Lord You na lang bahala. recognize, sir, na hanggang June 5 lang kayo dito or June 4 pwedeng stay. mag-stay? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hintayin na lang natin. Depende pa yan sa Senate leadership. Natanong kanila ay yung assurance na bibigyan kayo ng due process, sabi ko ni Undersecretary Canto. Pero would you rather na kay Presidente kayo makarinig ng assurance? Maganda sana kung sa kanya. Pero spokesperson naman siya ng Malacanang eh. So ano yung sinasabi niya? Baka yun na talaga palisirin ng presidente. So, relieve kayo dun, sir? O reassure kayo? Nagpasalamat ako sa ganong klaseng statement. Sir, Thank you. Sir, pwede namin marinig yung Yung kanta nyo, sir, Ha? Pwede kanina. namin marinig yung Sample, sir. Para last na, sir. Yung buong kanta o yung linya lang na yun? Kaya Saan yun yung na lang kanya, yan, sir? sir. Ha? Ba? Buhay na buo. Yes. Yung message na yun, sir. Yung message. Cellphone. Inuusan ko tubig ha? Bago mag-concert. Okay, concert. 1, 2, 3. Sandali lang, baka mapagalitan ako ng mga Afrikas. Bakit? Silang. Yung line na lang. Ha? Yung line na lang. Yung line lang eh. Yun na lang po, yun na lang po. When bells for us are rung and our last stops is silent, generations see our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Thank you. Salamat ha. That's all. Salamat, sir. Salamat, sir. Pahinga na, sir.